ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sikreto. Isang bagay na ginagawa natin para mapanatiling malinis ang ating pangalan. Pero minsan ang mga sikretong ito na tingin nating ikabubuti ng lahat ay siya palang karaniwang sumisira sa tiwala at katahimikan na sinusubukan nating pangalagaan. Ikaw, kabarangay, may malaking sekreto ka bang itinatago? Sa ikalawang parte ng istorya ng buhay ng letter sender nating si Dex, isang malaking sekreto ang itinago niya sa kanyang fiancé na si Kate. Isang sikreto na maaaring ikasira ng kanilang relasyon. Hanggang kailan kaya niya kayang itago ang lihim na ito? Yan ang dapat nating abangan ngayong araw dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga listeners ng Barangay LS 97.1. Ako po si Dex at narito na po ang stage 2 ng aking buhay bilang isang asawa. Noong nag-30 anyos ako ay plano ko na talagang makabuo ng pamilya kasama ang girlfriend kong si Kate. Sa katunayan ay engaged na kaming dalawa. Nagsimula ang lahat sa isang club kung saan una kaming nagkakilala. Naging magkaibigan kami at kalaunan ay pumasok sa isang open relationship. Nag-live-in kami ng ilang taon hanggang sa napapayag ko siyang pakasalan ako at gumawa ng sariling pamilya kasama ang isa't isa. Matagal bago ko nakuha ang matamis na oo ni Kate, kaya naman sobrang saya ko noong sabihin niya sa akin na iiwan na niya ang dati niyang buhay para bumuo ng panibagong buhay na kasama ako. Okay na sana ang lahat, Papa Dudut, hanggang sa isang babae ang biglang lumutang mula sa nakaraan ko, si Queen. Dahil sa kapabayaan ay nabuntis ko po si Queen. Yan ang isang bagay na wala sa plano ko dahil alam ko naman pong maingat ako pagdating sa mga ganong bagay. Pero dahil na rin siguro sa masyado kong pagiging confident sa sarili, kaya ang pagkakamaling yon ay nakabuo ng hindi inaasahang problema na siya ngayong dahilan kung bakit biglang nagulo ang sanay tahimik ko ng buhay. Para maitago ang sikreto namin ni Queen ay isang kondisyon ang hiniling niya sa akin, Papa Dudut. Yon ay ang magpanggap daw ako bilang boyfriend niya bago niya ipaalam sa sarili niyang pamilya na siya ay nagdadalang tao. Dex, nandito na ako. Nandyan ka pala. Kanina pa kita hinahanap. Pasensya na kung na-late ako ha. Kanina ka ba naghihintay dito? Medyo. Akala ko nga umayaw ka na eh. Pero salamat na nagpunta ka pa rin. Ano bang gagawin natin? Ipakikilala mo lang naman akong boyfriend sa magulang mo, di ba? Oo, yun lang. Tapos ipapaalam ko na sa kanila na buntis ako. Alam kong magagalit pa rin sila. Pero feeling ko mas mababawasan yung disappointment nila sa akin kapag nakita nilang nandiyan ka na handa akong suportahan at panindigan sa pagbubuntis ko. Wala naman akong choice. Kailangan kong protektahan ang relasyon namin ni Kate. Pasensya ka na talaga kung dinamay pa kita sa gulong to. Mahirap din naman na ako lang yung humarap sa problema nating to. Kasi kasalanan naman natin to pareho. Buwisit talaga oh. Kung kailan mag-aasawa na ako tsaka pa nangyari sa akin to. Sigurado ka ba talaga na akin yan? Ano namang mapapala ako kung magpapanggap ako? Baka kaya gusto mo akong ipakilala sa kanila para mabawasan galit ng mga magulang mo sa'yo. Malay ko ba kung sinasabi mo lang na ako ama niyang pinagbubuntis mo? Ikaw ang ama nito, sigurado ko.
Ngayon, kung ayaw mo maniwala, bahala ka. Hindi ko alam kung paano kita papapaniwalain na ikaw ang ama nitong dinadala ko. Anong gusto mo? DNA? Mahal yun. Para lang yun sa mayayaman. O siya, sige na. Ako na kung ako. Basta gusto ko lang liwanagin sa'yo na magpapanggap lang ako bilang boyfriend mo. Yun lang. Baka kasi mamaya mahulog pa loob mo sa akin. Hindi pwedeng mangyari yun. Ikakasal na ako. Hindi ako mai-inlove sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita aagawin sa fiancé mo. Ang akin lang, kailangan ko lang ng taong tatayo sa tabi ko. Ayokong isipin ng mga magulang ko na isa akong pariwarang anak na tinakbuhan ng boyfriend nung nabuntis na. Ayaw mo naman palang matawag na ganun eh. Ba't ka pumayag na sumali nung gabing yun? Eh di sana hindi ka nabuntis. Huwag na tayong magsisihan. Nangyari na ang nangyari. At kahit may umako pa ng kasalanan natin, hindi na mawawala tong bata sa tiyan ko. Basta kapag naipakilala mo na ako, tapos na tayo, okay? Ang habol mo lang naman magkaroon ng mukhayang taong nakabuntis sa'yo, di ba? Tama. Pagkatapos ng araw na to, once na naipakilala na kita, tapos na tayo. Mabuti naman kung ganun. May ipapangako mo ba na hindi na kita ulit makikita pagkatapos nito? Oo, hindi na. Hindi na kita gagambalain. Kaya kong buhayin tong batang to kahit mag-isa lang ako. Pasensya ka na, Queen. Alam kong tayong dalawang nakabuo sa batang yan. At dapat pareho tayong may responsibilidad dyan. Pero sana maintindihan mo na malapit na akong ikasal. Naiintindihan ko. Sorry kung hindi kita mapaninindigan. Kayo na magiging anak ko. Wala yun. Ang mahalaga, nandito ka ngayon at kasama ko sa pagharap sa mga magulang ko. Nasaan na nga ba sila? Nasa bahay namin. Bahay nyo? Akala ko ba sa labas tayo magpapakilala para hindi sila ganong magalit dahil may mga taong nanonood? May bigla ang lakad si tatay mamayang lunch. Hindi siya pwedeng lumabas ngayon. Sa bahay nyo talaga? Baka mamaya kung anong mangyari sa akin dun Hindi ba sa gulero ang pamilya ko? Huwag kang mag-alala. Okay, sige. Na-practice mo na ba yung mga napag-usapan natin? Kung kailan tayo nagkakilala, kung gaano tayo katagal, kung kailan kita sinagot. Oo, kabisado ko na yan lahat. Basta, hindi naman kita pababayaan Tara na. Papadudot pumayag ako magpanggap bilang boyfriend sa harap ng pamilya ni Queen kapalit ang pangako nito na inilihim namin ang lahat kay Kate. Akala ko ay madali lang ang mangyayaring pagpapanggap na yon. Pero halos madurog kami pareho ni Queen sa galit at mga salitang binitawan sa amin ng kanyang mga magulang noong araw na ipinakilala ako sa kanila. Kaya naman pala takot na takot si Queen na malaman ng pamilya niyang buntis siya, lalo na kapag walang ama ang magiging anak niya dahil relihiyoso ang buong pamilya nito. Pastor ang tatay ni Queen samantalang church worker naman ang nanay niya. Akala noon ni Queen na mababawasan ang galit ng magulang niya kapag kasama niya akong maglalahad ng katotohanan. Pero parang wala namang naiba sa galit na nararamdaman nila. Para kaming mga batang musmos na pinapagalitan noon. Kahit na ganoon ang kinalabasan ng palabas namin ni Queen ay wala ng choice ang mga magulang niya dahil nangyari na ang mga nangyari. May nabuo ng bata at hindi naman papadudot magandang ituwid ang isang kasalanan sa paggawa ng panibagong kasalanan. Kaya tinanggap na lamang nila ang mga nangyari. Kahit papaano'y nakatulong daw na hindi ko tinakbuhan si Queen at handa kong panindigan ang bata. Wala naman talaga akong balak panindigan yung bata at nasa kasunduan namin ni Queen yon. Ang nangyari ay umuo na lamang ako ng umuo sa mga pinagsasasabi ng mga magulang niya dahil sa takot at para matapos na yung kalokohang pagpapanggap na yon at nang makauwi na ako. Matapos ang pangyayaring yon ay nag-usap kami ni Queen na hindi na namin kokontakin ang isa't isa. Ngayong solve na ang problema ni Queen ay wala ng rason para magkita ulit kami. Kapag hinanap ako ng pamilya ni Queen o kung may emergency ay saka lang ako magpapakita sa kanila. Pumayag naman sa ganong klase ng setup si Queen dahil alam niyang may girlfriend ako. Pero papadudot, ang plano naming yon ay hindi nasunod. Akala ko ba tapos na tayo?
Nakuha mo na yung gusto mo, di ba? Oo, nakuha ko na nga. Ganun naman pala eh. Bakit nakipagkita ka na naman? Sorry pero hinahanap ka kasi ni tatay. Bakit na naman? Hindi bang usapan natin hindi mo na ako kukontakin kahit kailan? Hindi ko naman alam na hahanapin ka nila sa bahay eh. Siyempre, akala nila boyfriend kita. Kaya malamang hahanapin ka talaga nila. Parang gago naman oh. Ito yung sinasabi ko eh. Magpapakita ka lang naman sa church namin bukas. Yun lang ang gusto nilang mangyari. Church? Hindi ako relihiyosong tao. Hindi ko nga alam kung kailan ako huling beses na pumasok sa simbahan eh. Ano namang gagawin ko sa church nyo? Ano pa bang ginagawa dun? Siyempre para magsimba. Anak ng tokwa. Seryoso ka ba? Pasensya ka na pero hindi kita mapagbibigyan sa gusto mo. Sige na, please. Parang awa mo na. Tapos anong kasunod nito? Aasahan na nila ako kapag may birthday? Kapag Christmas? Kapag New Year, ganon? Ito lang naman yung hinihiling ko eh. Kahit magpakita ka lang ng isang beses sa isang linggo. Nabanggit ko naman sa kanila na busy ka sa trabaho eh. Isang beses sa isang linggo? Oo, kada Sunday. Gusto nila na magkasama tayong pupunta sa church namin. Queen naman, panira ka eh. Di ba ang usapan pagkatapos ng pagpapakilala mo, tapos na tayo? Ayaw lang naman ni tatay na pagchismisan ako. Alam mo naman kung sino pa yung mga palasimba, sila yung chismos at chismoso. Lumalaki na tong tiyan ko. Hindi magtatagal, mapapansin na nila na buntis ako. Pag-uusapan kami, Dex, kapag wala akong maiharap na ama nitong bata. Hindi! Ayoko! May usapan tayo! Please, kahit ngayon lang. Malinaw yung naging usapan natin. Hindi na tayo magkikita ulit unless may emergency. Kapag may nangyari sa'yo o sa batang dinadala mo. Ano namang kinalaman ko sa church nyo? Intindihin mo naman yung sitwasyon ko. Intindihin mo rin yung sitwasyon ko. Malapit na kaming ikasal ni Kate. Ano na lang sasabihin ng mga tao kapag nakita nila ako may kasamang ibang babae? Ngayon lang to, promise. Sa mga susunod na linggo, ako nang bahalang magpalusot kina tatay. Hindi. Pasensya ka na talaga. Kung wala kang importanteng sasabihin, maiwan na kita. Baka hinahanap na ako ni Kate. Paano kung si Kate mismo ang kausapin ko? Anong sabi mo? Kapag hindi ka pumayag, lalapit ako kay Kate. Binablackmail mo ba ako? Wala na akong ibang maisip na pwedeng gawin eh. Kung hindi kita mapapapayag, yun na lang ang choice na meron ako. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kapag hindi ka nagpakita sa church namin bukas, magpapakilala ako kay Kate. Maiwan na kita. Sandali! Queen, sandali lang! Walang iya. Sige na, pumapayag na ako. Salamat. Isisend ko na lang sa iyo yung address ng church na pupuntahan mo bukas. Aantayin kita. Hindi ko inaasahan na hahantong sa pang-blackmail ang problemang dumating sa akin, Papa Dudut. Wala akong choice kundi ang sumunod kay Queen dahil sa mga pagbabanta nito. Kinailangan kong magpakita sa church nila Queen para maalagaan ang relasyon namin ni Kate na noon ay handang-handa na akong pakasalan. Inaantay na lang sana namin na dumating ang araw ng pag-iisang dibdib naming dalawa. Dumating yung araw ng linggo kung kailan may appearance ako sa church nila Queen. Nung parehong araw na yon ay plano sana naming lumabas ni Kate, pero dahil kailangan kong samahan si Queen sa church, ay nagdahilan ako kay Kate na nagkaroon ng problema sa bahay namin at kailangan kong magpunta doon. Nag-offer pa nga si Kate na samahan ako pero nagkunwari na lamang ako na ayoko siyang madamay sa family problem namin. Pumayag naman si Kate at inireschedule na lamang namin ang sanay date namin ng araw na yon. Pagpunta ko sa church nila Queen ay hindi ko ini-expect na ipapakilala ko ng tatay niya sa mga tao doon bilang mapapangasawa ni Queen. Alam na pala nilang lahat na buntis si Queen at para hindi masira ang reputasyon ng pamilya nila ay kailangan ako ng mga magulang niya na ipakilala sa church at ipakitang hindi ko iiwang mag-isa ang anak nila. Nang mga panahong yon ay mas lalong lumaki ang takot na nararamdaman ko, Papa Dudut. Alam na ng publiko na nakabuntis ako at natatakot ako na makarating ang balitang yon kay Kate, Papa Dudut. Unti-unting lumabas ang usok ng apoy na binuo ko kasama si Queen, Papa Dudut. Ang kaba at takot na nararamdaman ko simula noong nalaman kong nabuntis ko si Queen
ay hindi na nawala at sa katunayan ay nadagdagan pa. Nagsimula akong mapraning papadudot tuwing magkasama kami ni Kate sa labas ay aligaga ako na anumang oras ay baka may lumapit sa amin at magtanong tungkol sa kalagayan namin ni Queen. Natakot ako na baka may makakilala sa akin sa labas at mabunyag pa ang sikreto ko nang wala sa oras. Kaya naman ang ginawa ko ay namalagi na lamang ako sa apartment. Tuwing nag-aaya si Kate na mag-date kami sa labas ay palagi ako nagrarason na masama ang pakiramdam ko o hindi kaya'y wala ako sa mood. Hindi ko intensyon na maging mailap kay Kate, nag-iingat lamang ako. Hindi ko rin napansin na nagiging cold na pala ako sa kanya ng mga panahong yon. Mabuti na lamang at laging nandyan ang kaibigan kong si Leo na siyang tanging nakakaalam sa side ko na may nabuntis akong ibang babae. Tuwing masyado ng mabigat ang nararamdaman ko ay sa kanya ako lumalapit para maglabas ng hinaing. Kaso nga lang ay hindi nagtagal ay napansin na rin ni Kate ang mga kakaibang ikinikilos ko. Ramdam na niya ang pagiging mailap ko sa kanya. Kaya naman isang gabi ay kinausap ako nang masinsinan ni Kate kung okay lang ba ako. Dex. Uy, Dex. Nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Ha? Sorry, ano ulit yon? Kanina pa ako nagsasalita rito, hindi ka pala nakikinig eh. Okay ka lang ba? Pasensya ka na. Inaantok lang ako. Ano ulit yung sinasabi mo? Kako, anong mas gusto mo? Intimate wedding or kasal na imbitado lahat? Kahit ano. Ikaw ba, anong mas gusto mo? Gusto ko sana ng intimate lang para yung mga taong malapit lang sa atin yung imbitado. Mas tipid din kasi yun sa tingin mo. Pwede naman. Pero kung gusto mo rin na mag-arbo, pwede rin naman. Mapag-iipon na natin yan kung problemado ka sa gastos. Actually, kaya namang gumastos pero iniisip ko lang na mas maganda siguro kung mas maging practical na lang tayo. Hindi lang naman kasalang gagastosin natin sa future Basta, ikaw ang masusunod. Kung ano mas gusto mo, doon na rin ako. Hindi pwede. Gusto ko ring malaman kung anong gusto mo. Ayoko naman na ako lang yung nagdedesisyon. Dapat ngayon pa lang, matutunan na natin kung paanong mag-decide as one. May tiwala naman ako sa iyo Basta kung ano yung gusto mo, yun din ang gusto ko. Ang mahalaga lang naman sa akin mapangasawa na kita. Sus! Ang sweet naman. Pero seryoso nga, okay ka lang ba talaga? Ha? Oo naman. Okay na okay ako. Inaantok lang talaga ako. Pagod sa work Sure ka? Oo. Bakit mo naman natanong yan? Napapansin ko lang kasi, hindi lang ngayon nitong mga nakaraan din. Parang lagi ka na lang tahimik. Paanong tahimik? Parang biglang nawala yung pagiging makulit mo. Kapag magkasama tayo, nasa phone ka lang. Minsan nakatulala ka sa kawalan. Para bang ang bigat ng pinagdadaanan mo. May problema ka ba? Sa work, sa family, or kung ano man? Alam mo, pwede ka naman mag-open sa akin Wala akong problema. Excited na nga ako sa kasal natin Promise? Wala ka talagang problema? Oo, wala. Kung meron man, sasabihin ko naman agad sa'yo. Okay, sabi mo Sa Sunday mag-samgyup tayo. Gusto mo ba? Sunday? Pwede naman. Anong oras? Plano ko sanang bumili ng bagong running shoes. Pwedeng lumabas na lang tayo ng maaga tapos doon na rin tayo mag-lunch. Nako, parang hindi ako pwede ng ganong oras. Kung dinner, pwede pa. Bakit naman hindi? May lakad ako Saan naman? Alam mo, napapansin ko lagi ka na lang lumalabas tuwing Sunday. San ba yung lakad mo na yan? Nagsisimba kasi ako. Ha? Totoo ba? Parang hindi ka naman pala simba sa pag-aakala ko Oo, hindi ako santo. Hindi ako reliyosong tao pero naisip ko lang na magsimba para makapagpasalamat na nakilala kita. Grabe naman. Ang laki naman pala ng impact ko sa'yo. Biruin mo from non-religious person to devotee ka na pala ngayon. Binago mo ako Parang mas maganda yata na i-cancel ko na lang yung paghahanap ko ng bagong sapatos. Sasamahan na lang kitang magsimba tapos kain tayo sa labas after. Hindi, wag na. Samahan na lang kitang bumili ng sapatos. Ano ba yan? Gusto ko rin magsimba
Matagal na rin akong hindi nakakapasok sa simbahan. Pwede naman tayo magsimba, pero sa hapon na lang. Okay, sige. Habang tumatagal ay hirap na akong lusutan ng mga katanungan sa akin ni Kate. Naubusan ako ng ipapalusot sa kanya. May pagkakataon nga noon na habang nasa church ako, kasama si Queen ay hinanap ako ni Kate dahil may emergency daw siya. Dali-dali akong umalis ng church sa kalagitnaan ng preaching ng tatay ni Queen na siyang ikinagalit nito. Kung si Kate ay napansin ng pagiging aligaga ko maging sa side nila Queen ay unti-unti na rin silang nagtatanong sa kakaibang ikinikilos ko. Hindi ko inakala na mahirap pala ang magkaroon ng dalawang buhay, isang pagkatao kasama si Kate at isang pagpapanggap kasama si Queen. Hindi ko na alam noon kung papaano ko hahatiin ang katawan ko sa dalawang babae para lang maitago ang sekreto ko. Pinag-isipan na nga ako ng mga magulang ni Queen na baka may ibang babae na raw ako, kaya lagi akong nawawala at mahirap makontak. Sobrang bigat na ng nararamdaman ko noon sa puntong muntikan ko nang sabihin ang totoo sa mga magulang ni Queen. Kaso nga lang ay tinakot ulit niya ako na ibubunyag niya ang lahat kay Kate kapag ginawa ko yon. Pilit ko pong itinago ang kasalanang nagawa ko. Hanggang sa isang araw ay isang desisyon ang ginawa ng mga magulang ni Queen na ikinagimbal ko, Papa Dudut. Gusto na raw nila kaming ipakasal ni Queen sa lalong madaling panahon. Nahihibang ka na ba? Ano pumasok din sa kokote mo? Bakit pumayag ka sa gusto ng mga magulang mo? Huwag ka namang sumigaw! Paano hindi ako sisigaw? Nakakainit na ng ulo ang pinaggagawa ng pamilya mo eh. Kasal? Gusto nilang ikasal tayo? Ni hindi nga natin kilala ang isa't isa tapos gusto nila magpakasal tayo? Natural lang naman yon kapag nakabuntis, diba? Sinabi mo napapanindigan mo tong anak natin. Siyempre, aasahan ng mga magulang ko na magpapakasal tayo. May tama ka ba sa utak? Nakiusap ka sa akin na magpanggap bilang boyfriend mo para isalbay ang pangalan nyo. Pumayag ako doon kasi ang usapan hindi na tayo magkikita ulit pagkatapos. Oh, ano nangyari? Nagpakita ka pa rin kasi nga gusto naman ng mga magulang mo na pati sa pagsamba nyo kasama ako. Tapos ngayon kasal? Paano naman ako, Queen? Yung mga kahilingan ko sa'yo, ni isa ba may tinupad ka ron? Wala! Ayoko lang namang lumaki tong anak natin na walang kinikilalang ama. Ganon din ang gusto nila tatay at nanay. Masyado bang makasarili yung gusto ko mangyari? Oo, makasarili ka! Kayo ng buong pamilya mo! Kasal tong pinag-uusapan natin. Hindi biro to. Nahihibang ka na ba talaga? Naririnig mo ba yung mga pinagsasabi mo? Bakit? Sa tingin mo, joke lang tong pagbubuntis ko? Dex, para ipaalala ko sa'yo, ikaw at ako, tayong dalawang bumuo nito. Aksidenteng nabuo. Hindi natin ginusto na mangyari to. Oo, nandun na tayo. Ayaw natin tong nangyari. Pero wala na tayong magagawa eh. Alam mo kung anong tanging paraan na pwede pa nating gawin? Yun ay panindigan yung bata. Hindi natin ginusto yung nangyari, pero maging yung bata. Hindi rin naman niya gugustuhin magkaroon ng buhay na walang ama. Sana naisip mo yun bago ka naghubad ng damit nung gabing yon. Bakit pa parang ako lang ang may kasalanan ng nangyari? Porkit ako yung nabuntis? Ako lang ba dapat managot? Nagawa ko na yung parte ko. Nagawa ko na lahat ng gusto nyo. Magpasensyahan na lang tayo. Pero itong kasal na pinagsasabi nyo, hindi ko magagawa yan. Hindi ko mahaatim na magpakasal sa taong hindi ko mahal. Sige, kung ayaw mo, pupuntahan ko Pupuntahan mo si Kate? Magsusumbong ka sa kanya? Tatakutin mo na naman ako? Sige, gawin mo! Gusto mo samahan pa kita eh. Pagod na ako! Pagod na ako! Gawin mo na lahat ng gusto mong gawin! Gusto mong sirain buhay ko? Gusto mo akong idamay sa kalbaryong pinagdadaanan mo? Sige, gawin mo! Please, Dex. Parang awa mo na. Kahit anong pagmamakaawa pa ang gawin mo, hindi ako magpapakasal sa'yo. Mas gugustuhin ko pang mamatay na lang kaysa ikasal sa'yo. Isipin mo naman yung bata. Hindi ko nakargo yon. Ngayon, kung wala ka nang sasabihin sa akin, aalis na ako. At parang awa mo na. Wag ka na magpapakita sa buhay ko. Kapag nakita ulit kita, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo.
Alis na ako. Dex, sandali! Maawa ka naman, Dex! Gulong-gulo na talaga ako noon, Papa Dudut. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Halos mabaliw na ako. Kung pwede nga lang itulog na lang ang lahat ng problemang bit-bit ko noon ay ginawa ko na. Kasi may trabaho at buhay din akong kailangang alagaan. Naisip ko nga noon na tumakas na lamang magpakalayo-layo at hindi na muna magpakita sa mga tao ng ilang buwan. Pero naisip ko na kapag ginawa ko yon ay baka wala na akong balikan, Papa Dudut. Naging routine ko na noon na pagkatapos kong pumasok sa trabaho ay nagkukulong na lamang ako sa apartment. Lagi nakapatay ang phone ko para hindi ako makatanggap ng tawag o text kanino man. Nawalan na ako ng ganang maglakwat siya o mag-enjoy sa labas dahil sa sobrang takot. Hindi na ako makapag-focus noon sa mga simpleng bagay na dati nagpapasaya sa akin. Pinaghahanap na ako noon ng pamilya ni Queen habang si Kate ay walang kamalay-malay sa problemang pinagdadaanan ko. Sa ilang araw na hindi ko pagpapakita sa pamilya ni Queen ay sila na mismo ang gumawa ng paraan para matuntun ako. Isang araw habang nasa trabaho ako ay nagpunta si Queen sa apartment. Doon ay nagtagpo ang landas din ng dalawa ni Kate, Papa Dudut. Nasa trabaho ako noon nung makatanggap ako ng message mula kay Queen. Tinatanong niya kung nasaan ako pero hindi ko siya nireplyan. Kada message sa akin ni Queen, ang ginagawa ko ay dinidelete ko kaagad ang conversation namin, Papa Dudut, para hindi ako mahuli ni Kate. Nagkaroon kasi ng pagkakataon na muntik nang mahuli ni Kate ang pag-uusap namin ni Queen sa cellphone ko. Kaya sobrang nag-ingat na ako. Gamit ang isang messaging app kung saan ay madali lang magbura ng chat history, ay nabasa ni Kate ang tanong sa akin ni Queen kung matutuloy daw ba ako sa linggo. Wala akong reply sa kanya noon, mabuti na lang at yun lang ang laman ng convo namin ni Queen na hindi ko nabura sa app na yon. Nung oras na nabasa ito ni Kate, Papa Dudut. Tinanong sa akin ni Kate kung sino si Queen at sinabi ko sa kanyang katrabaho ko ito. Nagpanggap ako na may company event kami sa linggo na wala akong planong puntahan. Nasakto rin kasi na yung message app na yon ang ginagamit namin sa kumpanya bilang group chat tuwing nag-uusap kami ng kung anumang related sa trabaho. Naniwala naman si Kate sa naging palusot ko pero akala ko talaga noong araw na yon ay katapusan na ng lahat. Ang hindi ko alam ay patikim lang pala yon sa mga kayang gawin ni Queen dahil sa pagkakataong yon. Ang next move na ginawa niya ay hindi ko na nalusutan pa. Maagang umuwi galing sa trabaho si Kate ng araw na yon samantalang kinailangan ko namang mag-overtime dahil loaded ako sa trabaho. Habang wala ako sa apartment ay doon na nakipagkita si Queen kay Kate. Sandali, nandyan na. Hi, magandang gabi. Magandang gabi rin. Anong kailangan nila? Nandyan ba si Dex? Si Dex? Wala pa. Nasa trabaho pa siya pero baka pauwi na rin yun maya-maya. Bakit? Anong kailangan mo sa kanya? Wala naman. Ikaw sana talaga yung gusto kong makausap. Talaga? Sandali, pumasok ka muna. Salamat. Dito tayo. Maupo ka. Salamat. Ako pala si Queen. Queen? Ikaw yung katrabaho ni Dex, tama ba? Yun ba yung pakilala niya sa akin? Sa pagkakaalala ko may nabanggit siya sa akin na Queen na workmate niya eh. Hindi ba ikaw yon? Hindi ko alam kung ako ba yung pinag-uusapan niyo. Pero, hindi. Hindi kami magkatrabaho ni Dex. Hindi ba? So magkaano-ano kayo ni Dex? Mahabang kwento. Sabihin na lang natin na malaki ang koneksyon naming dalawa. Paanong koneksyon? Hindi ko magets. Itong baby sa tiyan ko ngayon, si Dex ang ama nito. Ha? Anong ama? Imposible naman mangyari yun. May relasyon ba kayo ni Dex? Babae ka ba niya? Hindi. Wala kaming relasyon.
Aksidente lang yung nangyari. Pareho naming hindi inasahan na makakabuo kaming dalawa ng bata. Seryoso ba to? Sandali lang, kailan to nangyari? Bago yung birthday ni Dex, nagkaroon ng early celebration dito sa apartment nyo noon. Nagkainuman kami hanggang sa may nangyari na nga sa amin. Hindi ko alam na may girlfriend na pala siya nung time na yon. Wala ka kasi nun eh. Kung alam ko lang na may girlfriend na siya, hindi ako papatol sa kanya, maniwala ka man sa akin o hindi. Wala ako noon kasi nasa probinsya ako. So may nangyari sa inyo nung araw na yon. Tapos nabuntis ka niya nang hindi sinasadya. Ganun na nga ang nangyari. Alam ba yan ni Dex na may nabuntis siya? Oo, alam niya. Matagal na. Okay. Kaya pala biglang nagbago yung ugali niya nitong mga nakaraang buwan. May tinatago pala siyang sikreto sa akin. Sorry, hindi ko sinasadyang makasira ng relasyon. Hindi ko naman to ginusto eh. Pero wala... Hindi ako galit. Wala akong karapatang magalit sa'yo kasi nung araw na nabuntis ka niya, open ang relasyon naming dalawa. Pinayagan ko siya makipagkita sa ibang babae. Alam mo kung kanino ako galit? Kay Dex. Kasi itinago niya sa akin tong kasalanang ginawa niya. Pasensya ka na talaga. So, bakit mo ko gusto makausap ngayon? Malaki na yung tiyan mo, oh. Bakit ngayon mo lang naisipang sabihin sa akin yung totoo? Gusto kasi ng pamilya ko na panindigan ni Dex tong bata. Gusto nila na ikasal kaming dalawa. Okay. Ha? E di magpakasal kayong dalawa. Teka, pumapayag ka? May magagawa pa ba ako? Buntis ka na eh. 'Di ba? Nagpunta ka rito para humingi ng blessing. Sige, ibinibigay ko na sa'yo yung boyfriend ko. Nang ganun lang? Para ka namang namigay lang ng laruan? Huwag mo nang subukang intindihin tong ginagawa ko kasi hindi mo rin naman magigets. Hindi pangkaraniwan tong relasyon namin ni Dex. Open kaming dalawa. Ibig sabihin, pwede ang lahat maliban lang sa isang bagay. Ang mabuntis o makabuntis. Ngayong alam ko na may nabuntis pala siya, sa'yo na siya. Uwi mo na kung gusto mo. Hindi ba mas maganda na pag-usapan natin to kasama si... Tapos na tayo mag-usap. Makakalis ka na. Pero... Nandun yung pinto, pwede ka nang umalis. Salamat. Sige, mauuna na ako. Pasensya na ulit. Papadudot kampante pa nga ako noon habang pauwi ng araw na yon. Dahil isang beses lang akong kinulit ni Queen. Hindi katulad noong nagdaang araw na sunod-sunod ang mga message at missed calls niya. Noong i-text ko si Kate kung nag-dinner na ba siya, ay hindi na niya ako nireplyan. Inisip ko na lamang na baka nagpapahinga siya. Ang ginawa ko ay bumili pa ako ng pagkain sa daan para may pagsaluhan kaming dalawa pagka uwi ko. Parang pambawi ko na sana yon dahil late akong umuwi. Pagpasok ko sa apartment ay nadatnang ko si Kate sa may kusina. Nakasandal siya sa may lababo, hawak-hawak ang baso ng tubig na kanyang iniinom. Sa tabi niya ay isang bote ng brandy ang nakabukas. Masaya ko siyang binati sa pag-aakalang wala namang problema pero sa halip na batiin niya ako, pabalik ay pinagmasdan lamang niya ako. Hindi ko mabasa ang mukha niya, hindi siya galit pero hindi rin siya masaya. Sa haba ng pinagsamahan namin ni Kate, ay alam ko na tuwing tahimik siya ay may problema. Kaya naman ang puntong yon ay nagsimula na akong kabahan. Bigla akong kinutuban na baka alam na niya ang lahat kaya mabilis na nag-isip ang utak ko ng paliwanag kung sakali mang nabunyag na ang katotohanang pinaghirapan kong itago. Kate, gising ka pa ba? Nandito ako sa kusina. Nandyan ka pala. Akala ko nagpahinga ka na. Kumain ka na ba? May take out ako. Tapos na akong kumain. Ganun ba? Dami pa naman tong in-order ko. Halika, sabayan mo na lang ako. Baka gutom ka pa. Teka. Umiinom ka? Anong meron? Mag-usap nga tayo. Ano yun? Teka, tabihan kita dyan. Ano bang pag-uusapan natin? May kailangan ka bang sabihin sa akin na dapat kong malaman? Wala naman. Okay ka lang ba? Ba't ka umiinom mag-isa? Sino si Queen? Queen? Katrabaho ko yun.
Di ba nabanggit ko na siya sa'yo noon? Anong work niya? Same department kayo? Sa ano siya, oo, sa department din namin. Graphic designer namin siya. Okay. Bakit mo naman natanong si Queen? Nagpunta siya rito kanina. Sayang, hindi kayo nagpang-abot. Ha? Nagpunta siya rito? Bakit daw? Anong sinabi niya? May sinabi ba siya sa'yo? Wala naman. Sinabi lang niya na ikakasal na kayo kasi nabuntis mo siya. Ano? Anong pinagsasabi nun? Kate, huwag ka maniwala sa kanya. Hindi totoo ang mga sinabi niya. Hindi ba talaga totoo yung mga sinabi niya? O baka naman ikaw yung nagsisinungaling? Aminin mo sa akin, magkatrabaho ba kayo ni Queen o hindi? Magkatrabaho nga kami. Tawagan mo yung boss mo. Para di ka na mahirapan, ako mismo magtatanong sa kanya. Itatanong ko kung katrabaho mo ba talaga yung Queen na yun. Kate, sandali naman. Ano ba to? Ano tong ginagawa mo? Ako ang tinatanong mo kung ano tong ginagawa ko? Hindi ba dapat para sa iyo yung tanong na yan? Gusto ko lang malaman ng totoo, Dex. Sagutin mo ko. Katrabaho mo ba talaga si Queen o hindi? Kate. Hindi mo siya katrabaho? So ikaw nga yung nagsisinungaling. Mag-i-explain ako. Ano pang i-explain mo? Naipit lang naman ako sa sitwasyon eh. Hindi ko naman sinasadya na mabuntis siya. Pero inaayos ko na, promise. Huwag mo nang problemahin to. Hindi ko talaga po problemahin yan kasi tapos na tayo. Tapos na ako sa'yo. Sandali lang naman. Ikakasal na tayo, Kate. Planado na lahat. Huwag naman ganyan. Basta-basta ka nalang makikipaghiwalay. Nakabuntis ka. Ulitin ko, nakabuntis ka. Ang usapan natin, kapag nangyari yon, tapos na ang lahat. May isang salita ako, at kung ano ang binibitawan kong pangako, ginagawa ko yun. Pag-usapan natin to. Huwag ka namang bigla-biglang nagdidesisyon. Please, ayusin natin to. Huwag mo ipasa sa akin yung problema mo. Ikaw ang gumawa niyan eh. Ano? Hihiwalayin mo ko ng ganun-ganun na lang? Makikipaghiwalay ka na parang wala tayong pinagsamahan? Bakit ikaw pa yung galit? Hindi naman ako galit. Una sa lahat, wala kang karapatang magalit sa akin dahil ikaw ang sumira sa usapan natin. Pangalawa, nagkikita kayo ni Queen ang hindi ko alam. Hindi pa tayo kasal pero ang dami mo na palang sikretong itinatago sa akin. Paano kita pagkakatiwalaan yan? Nakikipagkita ako sa kanya kasi inaayos ko yung problema. Kate naman, huwag mo naman akong iwan. Pasensya ka na pero buo na yung desisyon ko. Akala mo madali sa akin to? Hindi. Kasi buong akala ko, ikaw na talaga. Mukhang hindi pa pala. Kate, sandali! Pag-usapan natin to! Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Matapos ang pag-uusap naming yon ay agad na nag-ayos ng gamit si Kate. Walang luha sa mga mata niya pero damang-dama ko ang sakit na nararamdaman niya ng mga oras na yon. Sinubukan kong pigilan si Kate sa plano niyang paglalayas pero desidido na talaga siyang iwan ako. Hindi siya nagpaalam, ang ginawa lamang niya ay ibinalik niya sa akin ang bigay kong engagement ring. At doon pa lamang ay alam ko nang tapos na kaming dalawa. Hindi ko na maisasalbang relasyong ilang taon kong inalagaan na nasira dahil sa isang kapabayaan. Hindi ako nakatulog noon, Papa Dudut. First time kong umiyak dahil sa sama ng loob. Dahil sa pagsisisi. Dahil sa galit. Ang huling iyak ko pa ay noong 7 years old ako dahil lang sa mas magandang regalong natanggap ng kuya ko nung Pasko kesa sa akin. Ngayong mahigit 30 na ako'y nagulat ako. Nahahagulhol pala ako dahil lang sa isang babae. Isang babae na minahal ko ng sobra. Kinaumagahan ay inulan ko ng tawag si Kate mula sa personal nitong number at sa mga social media account niya. Never niyang sinagot ang tawag ko hanggang sa blinak na lamang niya ako. Hindi pa rin ako nagpatinag dahil sobrang desperado na ako noon na kunin ulit ang loob ni Kate ay pinuntahan ko siya sa bahay ng mga magulang niya. Ayon kasi sa mga kaibigan ni Kate na nakausap ko ay doon daw siya dumiretso matapos niya akong iwanan. Pagpunta ko sa bahay nila ay hindi ako hinarap ni Kate. Sa halip ay ang galit nitong tatay ang sumalubong sa akin. Muntik na niya akong mabugbog dahil sa galit. Humingi ako ng tawad sa kanila pero katulad ni Kate ay hindi na nila ibinigay pa ang kapatawarang hinihingi ko, Papa Dudut.
Papadudot dahil sa galit ay sinugod ko si Queen. Sobra-sobra ang naramdaman kong galit sa kanya noon sa puntong gusto ko na siyang saktan. Pero dahil buntis siya ay nakapagtimpi pa ako kahit na halos sumabog na ako noon sa sobrang sama ng loob ko dahil sa ginawa niya. Siya ang rason ng lahat, siya ang rason kung bakit ang plano kong magandang buhay para sa amin ni Kate ay nawakasan na. Humingi naman ng tawad sa akin si Queen. Wala na raw siyang choice dahil ayaw din daw niyang masira ang pangalang inaalagaan ng kanyang mga magulang. Matapos ang pag-uusap namin yon ay tinapos ko na rin ang kung anumang koneksyon namin ni Queen. Sinabi ko sa kanya na hindi ko pananagutan ang bata sa sinapupunan niya at wag na siyang umasang magkikita pa kaming dalawa, Papa Dudut. Ganun na nga po ang ginawa ko. Hindi na ako ulit nagpakita pa kay Queen ng mga sumunod na araw. Ilang beses niya akong kinontak at pinuntahan sa apartment ko. Pero katulad ng ginawa sa akin ni Kate na pag-iwas ay hindi ko rin pinansin ang mga daing niya. Wala na akong pakialam noon. Kahit masira pa ang reputasyon ng pamilya niya dahil maging ako ay nasira na rin ang buong buhay ko noong iniwan ako ni Kate. Pero kahit na ganoon ang ginawa ko ay hindi ako tinantanan ni Queen, Papa Dudut. Halos araw-araw niya akong inaabangan sa apartment hanggang sa isang araw ay umiiyak siyang kumatok sa apartment ko. Sandali! Dex! Ikaw na naman? Ano pa bang ginagawa mo rito? Di mo talaga magets? Ayaw na kitang makita. Pwede ba tayong mag-usap? Hindi ka ba nagsasawa sa kakahabol sa akin? Nakikiusap ako. Para na rin sa kapakanan mo. Tantanan mo na ako. Sandali lang! Huwag mo akong pagsarahan ng pinto. Kausapin mo muna ako. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Huwag mo nang ipapakita yung pagmumukha mo sa akin. Please, parang awa mo na. Kailangan ko ng tulong mo. Pumunta ka sa barangay. Doon ka humingi ng tulong, wag sa akin. Pinalayas ako sa amin. O ngayon? Ano namang pakialam ko ron? Wala akong matutuluyan. Pwede bang sa'yo na muna ako tumuloy? Kahit ilang araw lang. Ang lakas naman ng loob mong humingi ng tulong sa akin. Maganda ka sana. Pero sobrang kapalang talaga ng pagmumukha mo eh. Matapos mong sirain relasyon namin ni Kate, lalapit ka sa akin para humingi ng tulong? Wala na akong ibang malalapitan. Ikaw na lang talaga. Sa lahat ng ginawa mo sa buhay ko, bigyan mo ako ng rason kung bakit kailangan kitang tulungan. Para sa anak natin. Alam kong wala na akong mukhang ihaharap sa'yo, pero kailangan ka ng bata. Kahit para sa anak na lang natin. Ginamit mo pa yung bata sa pansarili mong interes. Marami kang kaibigan, di ba? Sa kanila ka makitira, wag sa akin. Ilang araw lang naman ang hinihiling ko sa'yo eh. Wala ka bang pera? Maghanap ka ng murang apartment. Kung di mo kaya mag-apartment, maraming boarding house dyan sa tabi. Dumiskarte ka naman para sa sarili mo. Wala akong pera. Alam mo namang wala akong trabaho, di ba? Oo nga pala. Palamunin ka nga pala sa bahay nyo. Alam mo nakakaawa ka eh, pero sorry. Sa maling tao ka lumapit kasi kahit anong gawin mo, hindi kita kaaawaan. May sarili rin akong problema ngayon. Hindi ko kaya mag-alaga ng taong kinamumuhian ko. Hindi mo naman ako kailangang alagaan eh. Ako nang bahala sa sarili ko. Ang kailangan ko lang naman ay masisilungan. Kung hindi sana ako buntis, kaya ko ang sarili ko. Pero Dex, may batang nakasalalay sa akin. Hindi lang ako ang tutulungan mo kung sakali, kundi maging itong bata sa tiyan ko. Itong anak mo. Hindi ako madadala ng mga ganyan mo. Tapos na tayo, Queen. Kung ano yung mga sinabi ko sa'yo nung huli tayong mag-usap, yun na yun. Pareho tayong babagsak. Yun naman gusto mo, di ba? Alam kong mabait kang tao. Please naman. Kahit 2 araw lang. Wala na talaga ako mapupuntahan ngayong gabi. Parang awa mo na. Umalis ka na. Isipin mo naman yung anak natin. Ako okay lang kahit pagsalitaan mo ako ng masasama. Tatanggapin ko yun. Pero kahit lang sana para sa bata. Hindi ka talaga aalis? Dex, please! Sawa na ako sa pagmumukha mo. Kapag hindi ka pa umalis dito, ipadadampot kita sa guard. Muwi ka na! Bumalik ka na sa mga magulang mo. Doon ka magmakaawa. Dex, please! Buksan mo tong pinto! Dex!
Ilang oras matapos kong paalisin si Queen ay nagulat ako noong nakita kong nasa harap pa rin siya ng apartment ko. Nakaupo lamang ito sa lapag katabi ng bitbit nitong mga bag habang natutulog. Bigla akong naawa noong nakita ko ang sitwasyon niya, Papa Dudut. Kahit galit ako sa kanya ay naisip ko ang kalagayan niya. Buntis siya noon at hindi maganda para sa batang dinadala niya ang stress na pinagdadaanan niya ng mga oras na yon. Hindi naman po ako masamang tao at kahit papaano ay kaya kong magpakumbaba kung kinakailangan. Sa huli ay pumayag akong sa akin muna tumira si Queen. Binigyan ko siya ng 1 linggong palugid para makapaghanap ng malilipatan. Sa pagsasama namin ni Queen sa isang bubong ay parang hindi kami magkakilala. May sari-sarili kaming mundo, wala kaming kibuan, wala kaming pansinan. Noong time na yon, Papa Dudut, ay patuloy pa rin ako sa pag-iisip kung papaano ko ulit makakausap si Kate para humingi sa kanya ng tawad sa kasalanang nagawa ko. Sobrang miss ko na siya noon, Papa Dudut. Hindi ko alam kung ganun din ang nararamdaman ni Kate para sa akin. Basta ang alam ko lang kahit na anong pagtatangkang gawin ko para makontak siya ay naging bato na talaga ang puso niya para sa akin. Hanggang isang gabi, hindi ko inaasahan ang biglang pagpapakita ni Kate sa apartment ko. Nang mga panahong yon ay sa akin nakatira si Queen. Kate? Kate! Anong ginagawa mo rito sa apartment? Ang tagal mo namang umuwi. Kanina pa ako nag-aantay dito. Sorry, may dinaanan pa ako. Bakit hindi ka nag-message? Oo nga pala, binlock mo nga pala ako. Gusto kitang makausap. Free ka ba ngayon? Oo naman, ang tagal kong inantay tong araw na to. Kahit busy ako, haharapin pa rin kita. Huwag kang masyadong magsaya, walang nakakatuwa sa pagkikita nating to. Sorry, namiss lang talaga kita eh. Halika, pumasok ka. Wag na, nasa loob si Queen. Ikaw ang pinunta ko rito, hindi siya. Pwede ko siyang palabasin muna para makapag-usap tayong dalawa ng maayos. Paalisin mo yung buntis? Okay ka lang ba? Oo, palalabasin ko siya kung kailangan. Kung gusto mo ng privacy… Dito na tayo mag-usap, mabilis lang naman to. Ano bang pag-uusapan natin? Hindi naging maganda yung hiwalayan natin. Unfair na iwan kita sa ere kaya nagpunta ako rito para bigyan kita ng closure. Closure? Kung inaakala mo makikipagbalikan ako kaya kita pinuntahan dito, nagkakamali ka. Buo na ang pasya ko na humiwalay sa'yo. Hindi yun magbabago. Pwede pa rin naman tayong bumalik sa dati eh, kung gugustuhin mo lang. Hindi na tayo makakabalik sa dati, Dex. Magkakaroon ka na ng anak. Paano natin may babalik yun sa dati? Isusuksok mo pabalik yung bata sa pinanggalingan niya? Hindi naman yun ang gusto kong palabasin. Ang ibig ko sanang sabihin… Patapusin mo muna akong magsalita. Okay, sorry. Alam mo naman na simula pagkabata, sobrang gulo na ng buhay ko. Nung tumanda ako, naging party girl ako kasi doon lang ako nagiging masaya. Nung nakilala kita, aminin ko, wala akong plano magseryoso sa'yo noon. Gusto ko lang talaga yung company mo. Pero kalaunan, nahulog na rin yung loob ko sa'yo. Napaibig mo ako nang hindi ko namamalayan. Naisip ko na sa wakas, nandyan ka na pwede magbigay sa akin ng tahimik at maayos na buhay. Yung kasal natin, inaabangan ko talaga yun kasi yun na yung moment na lalagay na tayo sa tahimik eh. Tapos malalaman ko na magkakaroon ka na pala ng anak sa ibang babae. Paano magiging tahimik ang buhay ko sa ganong klase ng sitwasyon? Kaya naisip ko na ako na lang yung mag-giveaway. Masakit para sa akin na naagaw sa akin yung mahal ko nang wala akong kamalay-malay. Pero sign siguro yun na hindi talaga tayo para sa isa't isa. Pwede mo naman akong ipaglaban eh. Kung mahal mo ako, ipaglaban mo naman ako. At what cost? Ipaglalaban kita para mawala ng ama yung inosenteng bata? Ipaglalaban kita para magdusa mag-isa yung babaeng nabuntis mo? Ano namang mafe-feel ko ron? Bilang isang babae, alam ko ang hirap na pinagdadaanan ni Queen. Alam ko rin ang hirap na pagdadaanan niya kapag nawala ka sa buhay nila. So paano tayo? Wala na lang lahat yun? Nangyari na yung nangyari. Oo, aksidente, hindi ginusto, hindi sinadya, pero nangyari na eh. At may rason kung bakit yun nangyari.
Wala na ba talagang second chance? Pasensya ka na, wala na talaga. Tiwala naman ako na kayang-kaya mo magpakalalaki. Kayang-kaya mong panindigan yung nagawa mo. Panagutan mo si Queen. Magpakaama ka sa magiging anak nyo. Ito na ba yung huling pagkikita natin? Wala namang ibang rason para magkita pa tayo, di ba? Kaya ito na nga yung huli. Maraming salamat, Tex. Matanda ka na. Alam mo na kung anong dapat sa hindi dapat. Yun ang naging huling pag-uusap namin ni Kate, Papa Dudut. Doon ko napagtanto na wala na talagang balikang mangyayari. Nakapagpasya na si Kate at wala akong choice kundi ang harapin ang kasalanang ako mismo ang nagsimula. Sobrang broken ako noon. Alam kong unfair na ibuhos ang nararamdaman kong galit kay Queen, pero sa kanya ko ibinaling ang frustrations ko noon. Si Queen ang sinisisi ko sa lahat ng bagay. Siya ang dahilan kung bakit kami nagkahiwalay ni Kate. Hindi ko naisip na noong mga panahong yon ay pareho kaming nagkasala dahil mas nangibabaw ang galit ko. Pagkatapos ng 1 linggo ay pinalis ko rin si Queen sa apartment. Pagkatapos noon ay hindi ko na alam kung saan siya nagpunta. 2 linggo akong nagluksa sa pagkawala ni Kate sa buhay ko. Hanggang sa nakatanggap ako ng tawag mula sa kaibigan kong si Leo. Matapos umalis sa apartment ko ay nakatira raw si Queen sa isa sa mga tropa niya. Ipinaalam din sa akin ni Leo ang masamang binabalak ni Queen. Plano na raw niya na mga panahon na yon ay palaglag ang bata sa tiyan niya. Noong nalaman ko yon ay agad kong pinuntahan si Queen para kausapin. Pinigilan ko siya sa pinaplano niya pero sobrang bigat na raw talaga para kay Queen ang mga nangyayari. Kaya mas mabuti na lang daw sigurong alisin na lamang ang punot dulo ng lahat. Hindi ako pabor sa pinaplanong abortion ni Queen. Kaya ang ginawa ko ay nakapagbitaw ako ng mga pangako sa kanya. Nangako akong paninindigan ko siya. Sa ngalan ng magiging anak ko ay pumayag na rin ako sa gusto ng mga magulang nito. Naikasal kaming dalawa para lang hindi niya ituloy ang plano niyang pagpapalaglag. Dito na muna natatapos ang stage 2 ng aking kwento, Papa Dudut. Maraming salamat and God bless. Mabuhay po ang Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Dex. Ang sunog, gaano man ito kaliit, ay hindi mo ito maitatago dahil lalabas at lalabas ang usok nito. Huwag nating hayaang lumaki pa ang apoy na siyang maaaring dahilan ng pagkasira ng buhay na matagal nating iniingatan. Mga kabarangay, maging accountable tayo sa mga pagkakamaling nagagawa natin dahil mas magandang mabuhay ng walang itinatago, mas tahimik at mas masaya. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.